Yon, magandang araw mga kabakal at welcome back sa ating YouTube channel. At alam naman natin na lahat ng bagay matagal pag-aralan, lalo na sa TIG welding. At pagka wala kang background sa pag-welding, so medyo matatagalan bago ka matuto. At meron tayong bisita ngayon na galing pa ng Caloocan. Tawagin na natin si Sir. Sir? Dito tayo, Sir. Ayan. Ay, di pala. Ay, ikaw yun. Ayan, so may bisita tayo ngayon si Sir Randy Nunez. Randy Nunez, ayan. Taga Bagong Silangan, Sir. Silang. Bago po kasing Bagong Silang. Oh, Bagong Silang. Oh. Bagong Silang pala, Bagong Silang. Caloocan. At dinayo niya tayo dito sa Montalban para gusto niya matuto magtig, gustong magdagdag ng mga kaalaman. So sa lahat ng mga gustong magdagdag ng kaalaman dyan, so bumisita lang kayo sa Quran Worlds or magpunta dito sa area namin sa Montalban, San Isidro, Montalban. So ayan. At ito po kasi gagawin natin, Sir. Ituturo ko po sa inyo lahat ng technique, lahat ng diskarte, yung tamang pag-handle ng TIG natin. So yun lang yung maibigay ko sa inyo. Meron tayong konting lecture, tapos after nun, more on ano na tayo, actual na tayo. So dito mga kabakal, i-share ko lang sa inyo. Nung hindi pa ako, wala pa akong alam sa TIG, wala rin akong background sa kahit anong klaseng welding. Tinuro sa akin tong trabaho na to sa kapatid ko, sa kuya ko. Tinuro niya sa akin. Kung maniwala kayo sa hindi, wala pa kaming isang oras nag-usap ng kapatid ko. So sinabi niya lang sa akin kung paano ang tamang pag-handle ng TIG, tamang posisyon. So sinabi niya lang sa akin, tapos pagkatapos namin magkwentuhan noon, mag-lecture ng sandali, basta wala pang isang oras, pagkatapos namin mag-lecture noon, pinahawak niya na kaagad ako. Hindi practice yun. Kumbaga diretso kami sa piyesa na, sa mga railings na naka-install na yung railings. Kumbaga pinulwil ko na lang. So dito sa TIG naman, hindi naman mahirap pag-aralan ng TIG. Napakadali lang ang TIG. Hindi katulad ng stick welding or yung may bala, may welding rod, medyo mahirap yon. Sa TIG naman, kung maghinang kayo ng TIG, kung ano yung nakikita nyo sa habang hinihinang nyo, yun na yung resulta niya. Hindi ka mukha nung stick welding, yung may welding rod, na akala nyo maganda ang hinang, pero pag tanggal ng flux nun, or slag, pangit pala, wala palang kapit. Yun yung kaibahan ng TIG. Kaya dito, hindi tayo magkwentuhan ng matagal dito. Ipa-actual ko sa iyo. So tulad ng sinabi ko sa inyo, actually mga kabakal, nandito na si Sir nung linggo. Nag-schedule kami na bumalik siya ngayong Wednesday dahil medyo alanganing oras na rin kami nagkita nung linggo. At isa pa, naubusan ako ng argon kaya hindi siya nakapag-actual, hindi siya nakapag-hinang. Kaya nag-schedule kami itong araw na to. So dito, hindi tayo mag-uusap ng matagal. Bibigay ko lang sa iyo yung tamang posisyon ng handle, tamang paghawak, tamang clearance ng tungsten. Tulad ng sinabi ko sa iyo nung linggo na ituturo ko lang sa iyo yung mga nalalaman ko. Pero pag nakuha mo yun, ikaw na bahala mag-develop nun. Ikaw na bahala mag-improve nun. Kasi habang patuloy mo siyang ginagamit, habang patuloy mo siyang hinahawakan araw-araw, ikaw na mismo makadiscover nun na okay pala, tama pala ito. So ikaw na rin gumawa ng paraan, mga panibagong technique mo na paano kaya kung ganito? Paano kaya kung subukan ko kaya yung ganitong pagpatakbo o pag ganitong clearance, ganitong posisyon. So bahala ka na mag-develop nun. So ngayon, ano ko pa sa yung machine, yung ano natin. So ayan. I-discuss ko lang saglit dito yung machine natin. So meron tayong TIG machine dito. Kumbaga ano naman siya, friendly user naman tong machine na to kasi wala naman siya maraming setup, kundi yung 2T, 40 lang. Tapos TIG and arc. So dalawa na yung pindutan yan. Switch. Tapos yung current niya, amperahe niya. Tapos dito, so ito yung mga machine na to, hindi ka naman maliligaw dito kasi may mga picture na. Ayan. Kaya sa TIG, pagka ganitong klaseng TIG ang gamit nyo, dapat sa positive ang ground.
Yan. Pero kung gamitin mo siya sa stick, ayan, pag naka-arc tayo, walang problema yan kung positive or negative natin ilagay. Kahit yung handle natin dito sa positive o kaya yung handle dito sa negative, parehas gagana yan. Pero pagdating sa TIG kasi, dapat sa positive talaga siya. Ang ground niya dapat nasa positive. Pag nakasit up siya sa TIG. Kasi pag nilagay natin dito sa negative yan, hindi yan gagana. Dapat nandyan siya. Pag-art pala sir, dito sa... Pag-art, kahit magpabaliktad, okay lang yan. Gamitin mo yan. Gagana yan. Oo, parehas gagana yan. At pagdating naman dito sa likod, yan, wala namang ibang nakalagay. Yan. Bukod sa wire niya, supply, tapos yung gas, hose ng argon. Ayan. So dito naman sa handle sir, wala naman tayong ibang makikita dito. Ito lang, switch lang. Ayan. Number 1 switch. Tapos ito. So, halimbawa lang, hindi natin maiwasan, masisira. Dapat alam din natin ang mga tawag sa mga accessories nito ng handle. So, ito yung tinatawag na back cap. Oo. Merong tatlong klase ito. Merong kalahati lang na back cap. Meron ding short back cap, yung para nandito lang. Meron ding buo. Kasi ang tungsten natin kasi mahaba yan. So, itong tungsten ko, paikli na lang, pero yung tungsten natin mahaba yan. Kaya may ganitong backup. Yung itanong ko lang sir, yung tungsten ba, halimbawa tungsten na ano po bang sukat nito? Ito tungsten natin, ang gamit natin ay 2.0. Pag ganyan po 2.0, yung kailangan gamitin mo rin na filler. Hindi, kahit manipis lang sir. Kahit manipis o malaki, kaya na po niya. Oo, kahit 1.6. Kahit 1.6. Isa lang po ang gamit na filler, kahit na pang stainless, pang carbon steel. Hindi, pag stainless ang filler. Stainless din ang filler. So, pagka nag-welding po kasi tayo, so halimbawa ginamit natin yung TIG sa bakal, dapat ang filler natin bakal din. Meron namang bakal na pang pero filler sim na lang pang sir, bakal. ito, kahit ito pwede na, bakal stainless. Ito, pwede to. So, ang sa tungsten natin, pwede yung tungsten natin ihinang sa tanso, sa bakal, sa stainless, yung original na tungsten, yung kulay pula. Kahit alloy sir, pwede na. Sa alloy naman, kulay green ang tungsten natin, kulay green. So, meron kasi mga color coding yan, yung mga tungsten. Pero, linawin ko lang po dito, yung machine natin, hindi po siya pwedeng ipanghinang sa sa aluminum. Kasi ang machine natin ay direct current lang. DC machine lang yan. So, ang panghinang ng aluminum ay yung alternating current yun. So, meron tayong mga mabibili dyan online na AC-DC na machine. Pero, hindi afford ni Coran Works yun. Kaya wala tayo nun. Medyo may kamahalan po kasi yun. Balik tayo dito sa accessories. Ito yung kulit. Ito yung nag-iipit sa tungsten sa loob. Ito naman yung ceramic cap. Ayan, ceramic cap po ang tawag dito, sir. Tapos, ito naman yung kulit body. Ayan. Kulit body. Importante po kasi alam din natin yung mga bagay na yan para kung sakali, kung gusto mong palit, alam mo kung anong tawag. Ayan. So, pagka-symbol naman ito, yan lang. Tapos, higpitan mo lang siya. Itudo mo lang higpit. Tapos ito, kulit. Lagay mo yung back cap. Huwag mo nang higpitan yung back cap. Yung back cap naman, ang trabaho niya, itutulak niya yung kulit. Yung kulit po kasi natin mga kabakal, meron niyang hiwa-hiwa sa bawat gilid niya. Minsan apat ang hiwa niyan or madalas 3 doon sa pinakadulo niya. Ito. Ayan. Ayan, ito kasi ano na to napilipit na. Ayan, nahiwa yan. Ayan. Ito, 3 lang to, 3 lang. Ayan. So, kung hindi nyo masyadong nakikita, ayan, medyo na-torture na tong kulit ko na to. Hindi na ako nakapagpalit. Pero meron na tayong mga in-order dyan. Ayan, di pa natin nabuksan yung box. Ayan, yung box na yan, kararating lang kahapon. Ayan. So, buksan natin. Kita ba? Buksan natin yan mamaya. Ayan. So, ang purpose kasi niyan, pagka ang kulit
nandun sa loob, nakasalpak sa kulit body niya, pag hinigpitan natin itong backup, itutulak niya yan. Kaya ngayon, ang mangyayari, naiipit ngayon yung tungsten natin. Yun yung purpose dyan. Kaya, pagka nilagay natin yan, so, siguraduhin natin ha, ayan yung paglagay. Kung alin yung may hiwa, yun yung ilalim. Sa ilalim yung mahiwa. Oo, yung may tabas. Kasi yun yung iipit eh. Baka kasi yung iba, baliktad pagkalagay, ayun, hindi obra yun. Ayan, pagka nalagay natin, wag mo muna na natin higpitan yung backup niya, i-adjust muna natin sa tama yung tungsten niya. Ang pag-adjust naman ng tungsten ito, depende doon sa wewieldingin mo, sa status ng wewieldingin mo. Halimbawa, medyo malalim, habaan mo lang siya. Yung kaya niyang abutin. Kasi meron tayong, minsan nag-wewielding tayo nasa loob. Halimbawa, ganito, nasa loob. Kailangan, habaan mo siya. Yung kaya niyang abutin. Pero kung flat lang naman, i-adjust lang natin sa tama. Ayan. Siguro mga 6 mm. Importante, nakikita ko yung dulo ng tungsten. Saka natin higpitan ngayon to para maipit siya. Ayan. Tibay na yan. Hindi na hugot-hugot yan. Nakaset up na lang maayos yung handle natin. Sa argon naman tayo. Ayan. So, pagdating naman dito sa argon, tulad ng lagi kong sinasabi, pagka medyo kulob naman yung area nyo, halimbawa, nandito kayo sa gawaan, nandito tayo sa ating maliit na gawaan, so hindi natin kailangan na mag-supply ng maraming hangin. Kasi, siyempre, para makatipid na rin tayo sa argon. Mahal kaya ang argon. At pag binuksan natin yan, paano natin makikita yung supply natin? Pindutin lang natin to. Pumiyo ka. Pindutin lang. Excuse me. Pindutin lang natin to para makita natin yung ayan, yung bula niya. Ayan. So kung makikita nyo, ayan yung bula niya, oh. Ando na, ang layo. Oh, lakas ng hangin. I-adjust lang natin dahil ang area naman natin ay kulob. So nandito lang naman tayo sa loob. So mag-adjust lang kayo, meron yung mga number dito sa regulator. Ayan, yung regulator ko kasi nakatalikod na to. Yan, may mga number yan dyan. So hindi ko na inintindi yung mga number na yan. Basta, ang tinitignan ko lang kung gaano kahaba yung litaw niya. Ayan. Siguro, mag-angat lang tayo sa bula niya ng mga 5 mm din. Mula sa di ba, nakalapag yan? O, nakalapag yan. Pag pinindot natin, wala na naman. Yan, pag pinindot natin, ayan, kailangan nakaangat lang din siya ng ng kahit mga 5 mm. Ayan. Yan, may gas na yan. Pero kung mahangin naman yung area natin, so halimbawa nasa site tayo, mag-welding tayo, nasa site tayo, pag open area, nakasan din natin yung argon natin. Yung tama lang din na hindi siya tatalunin ng hangin. So ayan. Okay na yan. Ayan. Kunting angat lang. So, medyo hindi makikita sa video dahil madilim tayo. So, may argon na yan. Ayan. Di ba nung pinatesting ko sa'yo, sir, nung linggo? Sabog siya, di ba? Dahil wala siyang argon. Oh. Oh. So, ngayon, kuha tayo ng scrap lang muna. Para matesting ni sir kung paano ang tamang paghagod. Ang tamang posisyon naman ito, sir, para hindi kayo mahirapan kasi meron tayong nakikita na naghinang na nakaangat, nakaganyan. Mahirapan tayong i-control yung clearance ng tungsten natin. So para mas madali, ilapag mo lang yung niyan. Ilapag mo lang yung ceramic cup. Idikit mo dyan sa hinangin natin. Pag nakalapat na yung tungsten at ceramic natin, iangat mo lang ng konti yung tungsten. So mga 2 mm. Yan. Mga 2 mm lang angat mula dun sa wewieldingin mo. Halimbawa, nilapag mong ganon. Iangat mo lang ng konti. Okay na yun. Tuloy-tuloy na yun. Diretso na yun. So pag ang pagpitik naman ito, unang pitik, makikita mo yung bilog, tapos may tuldok sa gitna. Pangalawang pitik mo, yung tungsten mo, kung saan yung tuldok, dun mo itapat ulit. Tapos ganun lang, sunod-sunod lang yun.
Basta hanapin mo lang yung gitna ng ano, yung pinakagitna ng bilog. Makikita mo yan, may pinhole dyan or tuldok. Yun lang yung tapatan mo. Ngayon, subukan natin. At halimbawa, ito yung hihinangin. Yan. Medyo diretso yung guhit ko Bakit sabay yung pitik sa kurap eh? Mahirap eh. Taran? Ha? Sabay yung pitik sa kurap. Oo. Meron kasing iba, gumagamit sila ng dark glass para sa pagpitik nila, hindi na sila pipikit. So, pwede rin naman yun, wala naman tayong problema doon. Kaya lang, mas madali para sa akin itong clear glass. Kaya ang ginagamit namin dito, clear glass lang or yung auto darkening. Yan. Pinadalahan tayo ni Efraim dito ng auto darkening. Kaya lang, napamigay ko na. Merong natira dyan. Isang piraso. Iniiwan ko para sa akin. Ayan. Ang sikreto naman dito, sir, pagkapitik mo, isabay mo pagpikit yung mata mo. Kaya mamaya, bigyan kita ng switch lang. Ito lang switch. Para wag yung habang nagmumotor kayo ha. Yung nasa bahay lang, yung nagpapahinga kayo, habang nagpapahinga kayo, pindot-pindutin mo yung switch. O kaya, pwede rin namang habang nakahiga na kayo ni misis mo, pindot-pindutin mo. Alam mo na kung ano yung pindot-pindutin. Basta pag ano ng daliri mo, isabay mo yung mata. Sanayin. Oo, isabay mo yung mata magpikit. Pero joke lang yan, sir. Halimbawa, dapat kasi yung hinang natin hindi lang maganda, dapat diretso din o kaya pantay. So, makikita natin yung sinasabi kong pantay. Halimbawa, ito yung hinangin natin. Yan, iskulahan natin. Yan. Tapos dito. Yan. Ang hihinangin natin dyan, mga kabakal, yung gitna ha. Yung gitna. Yun yung sinasabi kong pantay. So, tignan natin. Pitik. Basta lagi natin tandaan. Pitik, pikit. Pitik, pikit. Hindi yung pitik ka. Huwag mong baliktarin, sir. Baka mamaya kasi, pag pikit mo, hindi ka pa nakapitik. Tapos pag pitik mo, sakto rin pagdilat. Wala na, kinabukasan, hindi ka na makapasok yan sa trabaho mo. Dapat, pitik, pikit. Magbalik ta rin. Kasi meron akong tinuruan dati na baliktad siya. Kung kailan naman siya nakadilat, saka siya pipikit. Tapos, pagkatapos niyang pumitik, saka siya pumikit. Di, baliktad. Pagkadilat niya, di sakto yung sinag ng argon, anang tig. Oo. Wala nang dinatan yung buhay. Isang oras lang, sinipon na siya. Sinipon na, lumuluha na. O, di kinabukasan, namaga yung mata. Kasi ito mga kabakal, yung tig, madali lang siya pag-aralan. Pero, ayon sa experience ko, wag na nating pag-usapan kung ilang years ang experience. Ayon sa experience ko dito, mas madali kang tamaan dito compare sa stick. Kasi tulad yan, halimbawa nagwi-welding dito tapos may katabi ka, yung katabi mo lang malayo na yun ha, pero lumuluha pa rin ang mata nun kinabukasan. So yan yung experience ko, yun yung nakita ko na parang mas matibay to kaysa stick. Ayun, di pa nga ako nakapaghinang pero sinisipon na ako. Mukhang tinamaan na yung mata ko sige, dito na tayo. Pitik, pikit. Lagi nating tandaan yan ha. Pitik, pikit. Ayan. So, naka 200 amperes tayo.
So, ngayon sir, sundan mo na lang to. Dito, bigay ko na sa iyo yan. Punuin mo hanggat makuha mo. So, kung meron kang tanong, lahat ng mga diskarte dyan, binigay ko na sa iyo. Kung meron kang tanong, nandito ka lang naman sa shop. Oh, sige. Okay na. Gloves. Bigyan mo ng gloves. May gloves tayo dyan. Gilid. Okay na siguro para makontrol ko muna. Ha? Okay na, wag naman. Sabagay, mas maganda kung hindi ka naka-gloves. Kasi mas makontrol mo. Mas kasi. Pikit. Hindi ka makauwi yan. Wala kang ano sir, yung pang drive. Okay. Kasi yung argon sir, medyo mabaho yan. Oo, mabaho yan. Tsaka, dipensaan din natin, kasi tulad natin, mga welder. Ako hindi lang ako sure kung may baga pa ako. Sa tagal kong humawak yan. Pero meron pa naman siguro. So, para safety na rin sir, para safe na rin. So, wag ano kayo sa ilong. Ay, mamaya, si sir na ang magwi-welding. Update ko kayo mamaya kung anong resulta ng hinang niya. At sasabihin ko na rin sa inyo kung anong kulang or anong sobra. Okay? So, update tayo mamaya. Baba ko kayo isang patungan. Huh? Ito? Bulat-bulat ka. Init yung boss. Boss kasi isang kamay. Hindi ka bibiro ng init yan. Liwa butas. Liwa lang yan. Oh, musta? Hindi ko makuha yung ganong paano siya, parang lumulubog lang yung akin. Oo. Yan yung sinasabi ko. O yan, yung tuldok na yan. Oh. Dapat ang sunod na pindot. Diyan sa ano, tuldok na. Hindi tayo ano. Dami. Ano, meron dito. Dito. Yan yung butas niya. Oo, kailangan dyan yung butong butas. Oo. Mahina kasi yung amperahe natin eh. Kaya ang takbo mo, dahil mahina yung amperahe natin, dapat kunting-kunti lang talaga. Ayan. Yung parang halos hindi mo siya pinaatras, inahinagod. No, ayun kita. Kasi mahina yung tirahe natin eh. Pag sanay na yung daliri mo na magaan na, saka natin lakasan yung tirahe.
Nalaga niya. Ano? No. Hindi naabutan pero naabutan niya, no? Hindi naabutan pero inaabutan niya. So yun, welcome back ulit. Nagbabalik tayo, no? Kanina pinapanood natin si Sir na habang nagwi-welding. So napapansin natin na minsan yung pitik niya ay di lang minsan siyempre yung pitik niya mas mabigat pa yung daliri niya kasi normal naman yun pagka baguhan ka, first time mong humawak ng TIG. Normal yun, pero kahit pa paano nakapaghinang naman siya. Yun nga lang, ito naman yung hinang niya. Ayan, oh. So, ito kasing ginagawa natin ngayon, basic pa lang to. Kumbaga, naghihinang lang siya na wala namang dugtong. So, hanggat sa masanay siya. So, siguro next time, pahinangin natin siya na pagdugtongin natin yung tubo. Tapos, pag nakapaghinang na siya ng maganda, doon pa lang tayo mag-proceed sa next step. Sa sunod, kung kaya niya nang magdugtong, mahinang niya na ng maayos na magdugtong ng tubo, ipagawa naman natin sa kanya yung filler. So, yung may filler rod naman. Step by step lang muna. So, ngayon, ito yung hinang niya. Ayan. Ito yung sample natin kanina. Ito. Tapos, ito yung hinang niya. Ayan. Masyadong babad yung daliri niya sa pagpindot, no? Although, meron naman siyang mga nahinang dito na medyo okay naman. Kaya, ang ginawa natin, in-adjust natin yung makina natin, hininaan ng konti, para kahit papano, madiinan man niya, hindi siya mabutas. Ayan, tulad yan, may nabutas si Zero. At, nung hininaan natin, medyo nakapaghinang na siya ng ganito. Ayan. Ayan, o. Kung mapapansin natin, medyo nag-light na yung kulay ng hinang niya. Kaya lang, dito sa umpisa, okay pa. Tama pa sana, sakto pa sana. Kaya lang, pagdating sa dulo, nababad na naman niya. Kaya ganyan ang nangyari. So, basta lahat ng mga sinasabi natin dito, kung yung instruction, pinaka-instruction natin, basta sundin lang natin, lagi nating tandaan, o itanim lang natin sa isip natin, makukuha natin. So, hindi na masama, no, sa first time. Hindi na masama sa first time na mapaghinang kayo ng ganito. At sa sunod naman, pagka nasanay na yung daliri nyo, may makapaghinang na tayo ng maayos. Ano, sir? Anong masasabi niyo, sir, sa ginagawa nyo? Medyo nakakakuan din. Maayos naman yung kaya lang medyo nangangalay. Pag nangalay na, yun na nagagalaw na yung kamay, na iba na yung posisyon ng kaya siguro nabababaran. Kaya nga kanina pinagpahinga ko si Sir, pinag-relax ko muna. At dahil medyo mahapdi na raw yung mata niya kasi minsan nga nahuhuli siya sa kislap. Oo, kaya next time naman daw. Kasi, ang isa sa mga technique doon, sir, huwag mong isipin na may hawak kang handle. I-relax mo lang yung kamay mo. I-relax mo lang. Parang naghawak ka lang ng Yan. Ang paghawak naman dito, mga idol, hindi mo naman kailangang i-grip ng malakas. Oh, i-relax mo lang yung daliri mo, i-relax mo lang yung paghawak mo. Kahit ito nga lang Ito lang, ganyan lang paghawak ko. Ito lang, dalawang daliri. Tapos ito, parang support na lang. Para hindi ka, pagka greenip mo kasi, pagka hinawakan mo kasi ng todo, hawakan mo ng todo, mawawala ka sa pulso. Oo. Parang pinanggigigilan mo Huwag nating panggigilan yung handle, mga kabakal, Kaya ganun nangyari. Oo. Kaya nga ang sabi ko nga sa kanya, pagka nakita mo na yung posisyon ng handle at clearance ng tungsten mo, maintain mo na yon. Ang intindihin mo na lang yung paghatak mo. Kasi minsan ang nangyari, ang nagagawa ni Sir, minsan ganon, tapos
bandang dulo, napapaganon niya na, napapatayo niya na ng konti. Kung ano yung degree ng handle mo, yun na yun, minti na yun. Hanggang sa dulo. Yan. Yan. Attack. Minsan kasi pagkapindot dito, okay pa yung degree niya. Minsan napapahiga naman. Kasi siguro sa sobrang alay, dahil siguro malakas niyang hawakan to, o kaya nilalakasan niya yung grip niya. Kaya dapat relax lang. Kahit naman sa stick welding, hindi naman kailangang i-grip natin ng malakas yung stick welding pag naghinang tayo Dapat i-relax lang natin yung kamay natin. So ganun ang isa sa mga diskarte. Ayan, pero para sa first time na humawak ng tigo, ayan. So kung makikita nyo, para sa akin hindi na masama 'yan. So next time siguro pagbalik ni Sir dito, siguro ganyan na muna siguro ipagawa natin sa kanya hanggang sa master niya 'yan. Saka tayo mag-proceed sa ibang level naman. Anong natutunan mo, Sir, sa practice mo ngayon? Natutunan ko yung kung paano ng TIG, mag-sit up, tapos yung mag-control kung paano yung mga seating ng clearance ng mga tungsten sa tinitig. Yun ang pagkasimbol ng one-handed. Ng mga accessories niya. Yun. So, anong masasabi niyo, Sir, sa mga gustong matuto? Sabi ko dyan, yung gusto mag-training kay Idol Sir Coran Works, okay naman po dito. Kahit anong oras po, pwede kayong pumunta rito. Salamat po sa kanya at reto pa na naturoan din niya ako. So, baka meron kayong shoutout sa mga tropa natin sa Shoutout dyan sa mga taga-Bagong Silang, saka sa Bicol, Pampu. Bicol kayo, Sir? Opo. Okay, so sa ngayon hanggang dito na muna tayo at maraming salamat din kay Sir na nagtiwala sa atin at dito siya nagpunta. So sa atin naman dito, okay naman dito, ituturo ko sa inyo lahat. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, so kayo na bahala mag-develop doon, kayo na bahala mag-improve. So pagkadating naman sa ganitong trabaho, basta mabusisi ka lang o basta gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo naman kailangan pilitin kusa nang papasok sa utak mo yan na, gagawa kaya ng ganito. Ito kaya, subukan ko. Ganon lang ang technique dyan. So, maraming salamat sa iyo, Sir. Salamat din. At pag may time ka, balik ka rito para sa... So, ganyan lang muna siguro tayo hanggang sa ma-master mo yan. So, open naman dito, walang problema. Kahit may trabaho tayo, basta singit natin yung mga mga estudyante natin para makapag-share din tayo ng kaalaman. Okay, so hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa mga panonood nyo. Para, Sir. Thank you po.